Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Dr. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan. And yung mga hindi nyo po naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin dyan. No? Yung atin pong anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee. Naka 5 plus 1 po tayo. So, libre po ang isa pag bumili ho kayo ng 5. Grab the opportunity until supply last lang po yan. No? Pag ubos na po, balik ho tayo sa dati. No? Ang hahanapin nyo po sa Shopee, IV anti-aging soap and IV whitening soap. So, napakabisa po niyan na pangbanat ng skin at pambawas po ng wrinkles. No? So, yung mga elderly po namin, hindi lang ho yan sa mukha ginagamit, sa buong katawan. Kasi ho, pati yung mga braso nila, kamay, yung binti nila pa, yung mga nakalabas ho, babanat po. So, of course, they look younger. And yung mga gusto hong magpaputi, very effective po yan. Siyempre ho, kahit pareho kayo ng ganda, pareho ho kayo ng talino, ang mas maputi po lamang po palagi. Ha? Hindi ho ito nakaka-dry ng skin at gawin nyo na ho itong pang regalo man lamang po sa inyong sarili. Ha? Na even sa skin man lamang ginagamitan nyo ho ang sarili ninyo ng something special. No? Ito naman ho affordable. So wag nyo hong gamitan ng harsh. Ha? Bactericidal soap ang inyong skin, no? At magdadry ho yan, kukulubot. Tsaka ho yung mga sabon hong may pamatay ng germs, tsaka yung iba hong skin whitening, super nakakadry po yan, no? So, syempre ho, pag kulubot ang skin ninyo, tapos iitim ho siya, pagkakulubot siya, no? Of course, you will look older. So, ayun ho, pagka maganda ang skin ninyo, napapatingin ho ang tao. Yung sa atin pong promo, so uunahin ko na pong sabihin na starting this day, close na po ang promo sa high dose vitamin C. So siguro naman ho, nakapag-prepaid na ho yung mga iba, no? Para ho matuwa pa rin kayo. So, ang ipopromo po natin simula sa araw na ito ay yung atin po uling laser. So, discounted po ang ating laser. So, yan po ang i-avail ninyo habang bukas pa po. No? So, anytime po, pwede rin po namin yung i-close. No? So, makiagaw na po kayo. Wala akong expiration yan kahit kailan ninyo gamitin. So, transferable din po yan. No? Sa ngayon po, open pa naman ang ating free check-up. So, free urine and sugar testing. So, wala pa pong bayad ang konsulta. No? So, makiagaw na po kayo. Pati ho yung sa anti-aging, yung sa soap po natin, makiagaw kayo. Marami na ho kasing nag-avail. Baka konti na lang ho yung supply natin. No? And ito hong free check-up, medyo nakaka 2 weeks na rin po tayo. So, anytime ho pwede itong mag-close, makiagaw na po kayo, magpalista na po. Sino ho ba ang dapat magpa-check up? Hindi lamang ho yung may nararamdaman, pati ho walang nararamdaman. Bakit? Yung mga naka-maintenance ng high blood, diabetes, yung may lahi na stroke, heart attack, all the while kala nyo maintain ang BP ninyo.
Meron hong mga maintain ang BP pero maraming bara. To prevent stroke and heart attack, magpa-vector scan na ho kayo. Habang free po ang check-up, makita ho ninyo kung barado ang circulation ninyo para hindi na ho kayo mauwi sa stroke and heart attack. Alam nyo naman hong napaka-tridor ng dalawang sakit na yan, no? Yung mga may diabetes naman din po, magpa-check up na po kasi kung hindi ho kontrolado ang sugar ninyo, ayan ho, pwede kayo mauwi sa dialysis, paglabo ng mata at sakit sa puso. Ngayon, sa vector scan po, wala pa ho kayong diabetes. Mauuna na ho si vector scan na magsabi sa inyo na kayo ho ay papunta sa diabetes. Another thing, yung tungkol po sa walking pneumonia. Kahit wala kayong nararamdaman, magpa-check up po kayo dahil karamihan ho sa elderly and diabetic patient, napakarami ho dinadapuan ng walking pneumonia and this is very fatal and deadly. Wala hong simptomas, walang nararamdaman, walang sipon, walang ubo, wala hong kahit na ano, no? Pag inoscultate ho ang likod, ang baga, ayun ho, maraming crackles, no? Chest x-ray, huwag nyo hong asahan yan at ang accuracy ho niya napakababa. Pwede hong may walking pneumonia kayo pero negative ho ang chest x-ray ninyo. Marami na hong nadisgrasya sa ganyan, inasahan ho ang chest x-ray, no? Si walking pneumonia ho, andyan lang sa paligid natin and this is airborne, no? So, sa hangin po, no? So, kahit ho sino pwedeng magkaroon nito. Yun nga po, napaka-tricky niya kasi wala kayong nararamdaman. So akala nyo everything is okay. Then yung pala ho, may nagtatago hong pulmonya sa inyong baga. Then bigla na lang ho kayong gigising isang umaga, naghihingalo na po kayo, hirap na hirap hong huminga. By the time ho, pag dyan pa lamang kayo pupunta sa ospital, it is too late for intubation na ho ang status nyo niyan dahilan sa bagsak na ho ang oxygen nyo niyan. Pag bumagsak ho ang oxygen, ibig sabihin sira na ho ang puso ninyo. So kahit ho wala kayong nararamdaman, magpalista ho kayo ng check-up to rule out what? Walking pneumonia, baradong puso, prone to stroke and heart attack. Kahit ho normal lang BP, may mga lahi ho ng diabetes, wala hong symptoms. So mauuna ho, makikita yan sa vector scan kung papunta na ho kayong diabetes, no? Pero actually ho, normal pa ang mga FBS ninyo. Nauuna po lagi sa vector scan. So, lagi niyo hong isipin na ang health prevention is much cost-effective ho kaysa sa yung may sakit na kayo. At yung lahat naman ho ng sakit na aagapan, pag early catch, paano nga ho makakatch early kung hindi kayo nagpapacheck up? Huwag niyo hong ibase sa simptomas. Yan hong yung 4 na sakit na binanggit ko sa inyo, wala hong simptomas yan. Yung stroke, heart attack, yung papunta ng diabetes. Kahit nga diabetic na, minsan wala pa hong simptomas. Also, yung walking pneumonia, yan ho, napakarami po talaga, no? Kasama ho ang free urine and sugar testing. So, mahuhuli na ho natin kung diabetic kayo, no? Yung atin hong detox protocol still by 2+1. If you avail to detox, free ho ang free ho ang vector scan or 1-day blood cleansing. Or if ang inavail ho ninyo is 1 detox and 1-day blood cleansing, si vector scan ho ang free. And yung mga gusto hong, if you want to look and feel 5 to 10 years younger, yung atin pong anti-aging protocol and pampabata, pampalakas, pampaganda. And actually ho, hindi lang naman tayo concerned sa outside physical look. But of course, pag bumata ho ang cells ninyo, then functionally ho, babata din ho yung pakiramdam ninyo, pati ho yung mga sakit ninyo, mababawasan yan, yung mga comorbidities ninyo. Of course, ayan po, close na po ang high-dose vitamin C. Ang nakapromo ho natin ngayon is laser, no? Ayan po, ang laser, tricolor po ang ating laser, latest from Russia. So, 3 kulay po. Ang red light is for circulation para ho ma-improve ho yung mga malalapot na dugo at yung mga may bara. Blue light ho for antimicrobial, so nakapapatay ho ng mikrobyo, hindi lang ho bacteria, pati virus, fungus, protozoans, and other parasite. And yung green light po is for
pampalakas ho ng immune system and oxygenation. So isa lamang ho yan sa blood cleansing natin ginagamit. So still of course, nandiyan po ang ating ultraviolet, yung atin pong ozone, and also yung atin pong high dose vitamin C. But of course, ang nakapromo po ngayon is IV laser, no? So yan ho lahat is what? Yan ho ay walang expiration kung kailan nyo gustong gamitin, at yan ho ay transferable, so pwede nyo ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. So i-prepaid na po ang IV laser, atin pong anti-aging protocol, and yung atin pong detox protocol, no? So ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa asthma. Kaya po natin ito i-discuss uli. Napakarami ho kasing pasyente ang nagsasuffer ho sa asthma. Pwede naman ho itong magamot permanently. Nangyayari ho kasi yung may mga hika. Habang buhay ho, naka-maintenance sa steroid and bronchodilator. Pagka hininto ho, ay babalik ho yung hika. While, ayan po, ang hindi ho kasi natutumbok yung talagang root cause ng hika. Babanggitin ho natin uli, ang may hika ho, ang isa sa pinaka-root cause ho niyan is eggs ng ascaris na punta ho doon sa airway, sa baga. Yan ho ay nagkakos ng bronchoconstriction, so sumisikip ho yung daanan ng hangin. Pag ginamot ho, bronchodilator like salbutamol, bubuka, luluwag ho yung daanan ng hangin, and steroid, anti-inflammatory. Kaso ho, pagka nawala na ho yung epekto ng gamot, babalik ho siya, sisikip ho uli. So, panghabang buhay ho ang pasyente, naka-maintenance. So, marami na ho kaming pasyenteng nagamot dyan. And ganito ho kasi yan. Yung itlog ho ng ascaris, ang ascaris ho is a kind of round worm, no? So, ang life cycle ho niyan, yung eggs, no, dadaan ho kasi sa baga. And if it so happen na mahina ho ang resistensya ng inyong lungs, hindi na ho siya nakakaalis doon, natatrap na ho siya doon. So, in that sense, ayan, yung mga eggsong yun ang mag-i-irritate. Yung irritation ho kasi doon sa airway, sa lungs, yun ho ang nagkakos ng bronchospasm. Pag nag-spasm po yan, magbo-bronchoconstriction, sisikip ho, hihikain ang pasyente. No? Kaya ho yung ibinibigay naming emergency gamot dyan, kay maintenance, during acute attack is what? Pangbuka nga ho ng airway, which is bronchodilator, like salbutamol, terbutaline, and others, and steroid to prevent inflammation, to prevent bronchospasm. At yung nagspasm naman ho, kumipot na, ibubuka ho yun ng bronchodilator like salbutamol. So, naintindihan nyo? Kaya lang ho, siyempre, pagbagsak ng gamot, balik ho sa dati. Dahil ando doon pa rin ho yung pinaka-root cause, which is eggs ng ascaris. So, pag gusto ho gumaling ng permanenteng galing, or yung tinatawag ho nating cure, kasi nga ho, ang nangyayari, hindi naman cure band-aid treatment lang po ang nangyayari, no? Kailangan ho, mag-undergo ng detoxification program and blood cleansing program. Bakit po? Sa detoxification program ho, plus yung atin hong Rife machine, no? Ipo-program ho sa Rife machine yung parasitism, especially roundworm. Mapapatay po yung mother parasite sa digestive system. At yung blood cleansing naman ho, ang papatay at Rife machine doon ho sa mga eggs ng ascaris na nandoon po sa lungs. So unless mapatay ho yung mother parasite sa digestive and eggs of ascaris po doon sa lungs, habang buhay ho ang may hika. And of course, ang parasitism ho is what? Dumadami ho yan, nagmumultiply ho yan, no? May mga pasyente ho na palagi na lang hong nadadiagnose na may asthma. But in reality ho, hindi na ho siya asthma. Actually ho, walking pneumonia na ho siya, na natatakpan lamang ho
yung hirap nilang huminga galing sa asthma dahilan sa pag-inom ho ng bronchodilator at steroid. So